Good morning po! Kamusta na po kayo? I hope and I pray na kayo ay nasa mabuting kalagayan at patuloy na iningatan at sinasamahan ng ating Panginoon. Ngayon po ay first week ng December at nasa panahon po tayo ng Christmas rush. At marami na rin po tayong iba't ibang matitinding sitwasyon na na-encounter katulad po ng lindol dyan sa Mindanao. Ipag-pray po natin sila mamaya at ganun din yung naranasan nating lindol kahapon dito sa Metro Manila na ang center po ay sa Oriental Mindoro. So dumako po tayo sa ating morning devotion para sa umagang ito. Ang ating pong babahagi sa inyo ay makikita sa Efeso chapter 6 verse 1 to 3. Ganito ang sinasabi: mga anak, sundin ninyo ang inyong magulang alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Ganito ang pangako: ikaw ay giginhawa at lalawig ang iyong buhay rito sa lupa. So ngayong buwan ng December ay patuloy nating sineselebrate ang Family Month. At ano nga po ba ang sikreto ng isang masaya, matagumpay, maayos na pamilya? Ito po ay walang iba kundi si Jesus ang center ng isang pamilya para ito ay maging matagumpay. At sa bahaging ito ng ating morning devotion, merong prinsipyo na itinuturo sa bawat isa sa atin sa umagang ito ayon sa ating binasa. Una, ang sabi dito, mga anak, sundin ninyo ang inyong magulang alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. So bilang mga anak, kinakailangan nandoon yung pagsunod sa ating mga magulang dahil ito ang ibig ng Panginoon. Nandoon yung ating pagsunod sa kanila at walang ibang nagturo nito sa atin kundi ang ating Panginoon, na kung saan ang sabi niya dito sa ikalawa, paano natin maipapakita yung pagsunod sa ating mga magulang. Igalang mo ang iyong mga ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Ganito ang pangako: ikaw ay giginhawa at lalawig ang iyong buhay dito sa lupa. So paano natin masusunod yung ating mga magulang? Sa pamamagitan ng paggalang sa kanila, pagpapakita ng paggalang sa ating mga magulang. At tunay nga meron itong kalakip na pangako. Kapag daw tayong mga anak ay nandoon yung ating respeto sa ating mga magulang, sabi dito, giginhawa at lalawig ang ating mga buhay. Kaya nga bilang pamilya na pinangungunahan ng ating Panginoon, kinakailangan ang mga anak ay nandoon yung kanilang pagsunod, paggalang sa kanilang mga magulang. At ang Panginoon ang siyang nangako sa bawat isa sa atin, kung ito ay ating ginagawa, tayo daw ay lalawig yung ating buhay at pagpapalain tayo dito sa lupa. Kaya nawa, tulungan tayo ng Panginoon na maisagawa natin ito. Dahil sa umagang ito, ini-invite tayo ng ating morning devotion na magpakita ng pagsunod, paggalang, pagmamahal sa ating mga magulang upang maging maayos, maging masaya ang isang tahanan, isang pamilya na pinamumunuan ng ating Panginoon. So dumako na po tayo sa ating prayer time para sa ating morning devotion para sa umagang ito ng Wednesday. Tayo ay manalangin. Nakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umagang ito ng Wednesday. Isa na namang edisyon ng morning devotion ng aming natunghayan, na kung saan ini-invite kami na sumunod sa aming mga magulang, igalang ang aming ama at ina, dahil ito ay may kalakip na pangako. Ang pangako, kami ay pagpapalain at lalawag ang aming buhay. Tulungan mo kami na ipakita yung aming paggalang, pagmamahal, pagrespeto sa aming mga magulang, at patuloy naming maranasan yung maayos, masayang tahanan na nais mo sa bawat isa sa amin. Pinagpipray ko po sa iyo ang kabuuan ng araw na ito. Ingatan niyo po kami, Panginoon. Salamat po sa pag-iingat niyo sa amin sa kahapon sa nagdaang lindol sa
sa Mindoro na naramdaman din dito sa Calacang, Maynila. Lagi niyo po kaming iingatan, huwag niyo po kaming pababayaan. Pinagpipray ko rin sa iyo, mga kapatid namin sa Mindanao na nakaranas ng intensity 7.4 na lindol. Patuloy ka pong mag-intervene sa kanila. Ganon din po, pinagpipray ko rin sa iyo si Kuya Jonathan na nasa PGH. We pray for complete healing sa buhay ng anak mong ito. I-bless mo rin po si Ate Jen, ingatan, bigyan ng kalakasan na nagbabantay sa kanya at ang kanyang buong sambahayan. Pinagpipray ko rin sa iyo, mga kapatid namin, na may mga karamdaman na hindi ko mabanggit sa mga oras na ito. At ganoon din po, salamat din po sa kagalingan na ipinagkakaloob niyo sa iba namin mga kapatid na may mga karamdaman. Marami pong salamat. Samahan niyo po kami at ingatan sa buong maghapon. Nawa, wag din po namin kalimutang dumalo sa aming mga prayer meeting mamaya sa aming mga churches. At ikaw po ang aming patuloy na maranasan sa aming mga buhay. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Ayan, natapos na naman tayo sa araw ng Wednesday. Napakabilis po ng panahon. Salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta, panonood para sa ating morning devotion para sa umagang ito. Huwag po natin kaligtaan na dumalo sa ating mga prayer meeting mamaya. Sama-sama po tayong magpuri sa Panginoon sa diwa ng panalanginan. At ganoon din, pinagpipray din natin si Kuya Jonathan na nasa PGH. Ang panalangin ng buong CMC family ay kagalingan na nagmumula sa ating Panginoon. At ganoon din sa mga babang mga kapatid natin na may mga karamdaman na hindi ko nabanggit sa umagang ito. Salamat po sa ating lahat. Mula po dito sa Crossroad United Methodist Church. Ito po ang inyong abang lingkod, Pastor Moses. Lagi nating tatandaan, ang Diyos ay mabuti noon, ngayon at magpasawalang hanggan. Hanggang sa muli, paalam!